Mga kaprobinsya, welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya, magbigay tayo ngayon ng balat ng saging at balat ng papaya sa ating mga alagang native pigs. So ayan, ito yung kinain namin kanina. So ayan, meron kami ditong ayang papaya. So ayan, bulok na mga kaprobinsya. Kasi madami. Sa yung iba binigay ko naman dun sa kapitbahay. Pero yung iba na bulok kasi na ganyan sa puno niya. So ayan, hindi na masyadong masarap, parang maasim-asim na. Pero yung sa ilalim niya na portion is maganda pa. Yan, hinati-hati namin. So yung iba na ito yung bulok, kinuha ko na lang at ipakain sa ating native pigs. Tapos meron din nagbigay sa amin ng saging na ayan, tundal. Tawag ito sa amin sa Iloilo. So yan, bigay natin sa ating alagang native pigs. Thank you na rin sa nagbigay ng saging na ito. Yan, yung balat, ipakain natin sa ating alaga. So para mapakinabangan ng ating mga alagang native pigs. Yun talaga yung kaibahan ng mga native pigs, mga kaprobinsya, na hindi sila maselan sa pagkain at makatipid tayo at meron tayo ditong sustansya na makukuha. Mga kaprobinsya, ibigay natin sa kanila. So ngayon hapon na kasi madilim na. Ayan. Hintay ko na. Ito naman sa kabila. Gusto niyang kainin. So, masarap kasi yung yung balat ng papaya na ito at saging. So maganda din ito sa ating mga alagang native pigs. Pakain sa kanila. Matipid na napakain at meron pa silang sustansya na makukuha. So ngayon hindi pa ako nakapaglinis. Ayan. Diyan. So dito naman sa kabila, bigyan din natin dito. So, mas maganda dito kasi walang harang na na yero. Ayan o. So doon kasi mayroong at mga puno pa ng saging, so madilim. So dito maliwanag. So yan, meron dito natira na may bigay natin sa ating alagang inahin dito. Ay naku, wala dito siyang yung kanyang yung kanyang nilagyan ko ng pagkain niya, wala dito. Saan yan naman, tinapon niya na. Wait lang, kukunin natin doon. Ito dito niya kasi nilagayan. Yan, so ito yung nilagyan ko ng pagkain ng ating alagang baboy na inahin. So ayan, bigay natin sa kanila. Yan lang natira. Ayan. So ayan, nasarap siya. So yan mga kaprobinsya, yung balat ng balat ng papaya na ito o ang kanyang laman. Ayan, wala nang laman, so balat na lang. So meron itong mga vitamina katulad ng vitamin E, vitamin C, B1, B6, B12. Yan yung makukuha ng ating mga alagang native pigs dyan. So yan, ubos na. Ayan, so sa naman balat ng saging is meron din ang potassium, ayan, magnesium, ayan, na makukuha yung ating mga alaga dyan. So yan, yung ating mga alagang native pigs, hindi lang yan matipid na pakain sa ating alagang native pigs, is meron din silang makukuha dyan mga vitamina sa mga ganyang pakain, mga kaprobinsya. So wait lang, lagyan natin ulit ng doon ng pagkain. Kaprobinsya, meron dito akong darak ng palay at sa konting commercial feeds. So yan, nagkuha ako. Yan, pinaghalo-halo ko na. So ipakain natin dito sa ating native pigs na inahin. So yan, mabilis lang din siya maubos kasi konti lang yung binigay ko sa kanya. Tapos yung iba kasi doon na binigay ko na sa mga maliliit na mga biik. Yung kasi yung mga biik na maliliit, mga kaprobinsya, sila yung sinasanay ko para kahit pa paano masanay din sila. Para hindi tayo hindi tayo mahirapan din sa pakain kahit pa paano yung ipakain natin sa kanila is meron ding mga organic na pakain para mag-less na tayo ng gastos ng mga vitamina
na ano sa kanila, tawag dito, ilagay sa kanilang pagkain kasi diyan sa mga balat ng mga prutas na yan at gulay is meron din sila makukuhang mga vitamins. So yan mga kaprobinsya, yung yan pinapaulit-ulit ko na binablog yung mga ganyan na bagay para kahit paano ma-share ko din sa inyo, sa mga bagong nanonood, na yung mga balat ng papaya na yan napatapon na, pwede natin talaga yung ipakain sa ating mga alagang native pigs. Kasi yung mga native pigs hindi talaga sila mahirap alagaan. So yung pag meron ka lang kulungan, malinis na pagkainan, at so dito kasi sa amin mga kaprobinsya, wala po kaming space, so dito lang natali namin sila Pero kahit pa paano yung pinapakainan namin is malinis din para kahit paano hindi sila magkasakit. At syempre naman mga kaprobinsya, yung mga ganitong baboy is kailangan talaga silang may bahay at maalagaan talaga yung kanilang yung kanilang mga anak. Pero kapag naman mga kaprobinsya, kapag malaki na sila katulad nitong isang inahin, so hindi na kailangan na meron lang sila sa lilim ng yan, masilungan na lilim ng puno, ayan. Pero kapag mga anak na ito at malapit na siyang mga anak, kapag buntis pwede siya ilagay dito. Pero kapag mga anak, kailangan talaga na sa loob sila ng ng kanilang kural. So kasi yung mga anak niya, kawawa naman kapag maulan, maputik yan. Mamatay talaga sa mga ganitong space. So yan, kapag okay na yung 5 doon sa itaas na baboy, so ito yung inahin na ito is doon ko na ilalagay doon sa sa kural doon sa itaas na semento. So yan. Kasi mga September mga anak na ito, yung inahin na ito. Hindi lang siya masyado mga kaprobinsya malaki yung kanyang yung tiyan niya, kasi yung kanyang pakain is darak lang ng palay at saka konting commercial feeds. At hindi ko masyado pinapalaki yung yung inahin, kasi kawawa naman sila minsan kapag mga anak sila, kapag damihan mo ng pakain is malaki din yung kanilang mga anak. So pakunti-kunti lang, at meron din silang mga trikantera na binibigay ko sa kanila, mga kangkong, ayan, mga balat ng para kahit paano yung kanilang mga anak sa loob ng kanilang tiyan is meron din mga sustansyang makukuha. So paglabas ng kanilang mga anak is talaga, masigla na yung kanilang mga anak. So ayan. So ngayon doon is madilim kapag mag-video ako, kasi merong mga puno ng saging, ayan tapos dyan, so parang sa lilim siya ng puno ng kawayan at puno ng saging. So madilim kapag mag-video ako doon. Kapag dito naman sa labas is maganda. So kasi mga kaprobinsya ngayon is 5:20 na. So dito sa labas is maganda talaga, kasi open space, ayan So nakikita niyo naman mga puno ng akasya, ayan nagsitiklop na yung kanyang mga dahon kasi 5 na So ayan mga kaprobinsya, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching, and happy farming.